Isang magandang araw, magandang umaga, magandang gising mga kaparokya at mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Lungsod ng Pasay. Ito po ang dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta. At sa araw pong ito, araw ng Martes ng atin pong Easter Octave, ay Martes Dolores, ang atin pong Perpetual Day of Novena para po sa Mater Dolorosa de la Pieta. Bago ho tayo magtuloy-tuloy, nais ko pong batiin din ang isang kaibigan na nagdiriwang ng kanyang birthday sa araw na ito, si Lisa Eriga Mangonon. Ayan. Lisa, happy birthday. Blessings, no? May the Easter joy complete your birthday joy. Ayan, ano? So anyway, ang atin pong gospel reading for today ay John chapter 20 verse 11 to 18. Naipaliwanag ko sa inyo na ang buong linggo pong ito, 8 days, kaya nga octave, babasahin natin isa-isa ang iba't ibang mga kwento tungkol sa araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At alam niyo po, kung susuyurin natin yung mga kwentong yaan, ay mapapansin po natin ang napakahalagang naging papel ni Maria Magdalena, no? Siya ang babaeng naunang dumalaw sa libingan, sabi nga doon sa isang ebanghelyo, habang madilim-dilim pa. At ngayon naman, sa atin pong gospel reading for today, Martes ng Easter Octave, Martes Dolores, maririnig po natin na pagkatapos na yung ibang mga women disciples ay dumating, dumalaw, umalis. At pagkatapos na si Pedro at si Juan dumalaw sa libingang walang laman, at pagkatapos nun ay umuwi na, itong si Maria Magdalena ay nanatili pa sa palibot ng garden tomb na ito, no? Sa wikang Ingles, lingered. Ayan. Mary Magdalene lingered around the empty tomb. At ito'y nagpapakita po na siya nga ay talagang punong-puno ng tinatawag po natin na pagmamahal at debosyon kay Jesus Maestro. At we are reminded of what is said in Proverbs 8:17 sa Old Testament. I love them that love me, and those who seek me early shall find me. At ito po ang naging experience ni Maria Magdalena sa kanya pong pananatili doon sa libingan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I love them that love me, those who seek me early shall find me. Proverbs 8:17. Ano ang mga bagay na napagtanto ni Maria Magdalena sa kanyang pananatili doon sa may libingan? Unang-una po, para kay Maria Magdalena, hindi kompleto ang doktrina. The empty tomb was a proof that Jesus was indeed alive. Pero hindi yung kompleto. Kung buhay ang Panginoong Jesus, Mary Magdalene longed for the presence. Kaya nga po siya umiyak. Pag-iyak, pagtangis, tulad ng nakaugalian ng mga Hudyo, loud lamentation.
ang kanyang sighting ng dalawang anghel na nakaupo doon sa may ulunan at sa may paanan ng bangkay ng Panginoon na ngayon ay wala na. It reminds us of the Old Testament Ark of the Covenant na kung saan dalawang kerubim ang siyang nandoon sa dulot-dulo ng arko. Na para bang sinasabihan tayo na sa pamagitan ni Jesus na namatay at muling nabuhay, isang bagong Ark of the Covenant, isang bagong covenant, isang bagong luklukan ng awa at tipan ayon sa Exodus 25:17 to 19 ang ibinibigay sa atin, no? Ang mga salitang ito, ang sighting ng anghel, dalawang anghel sa ulunan at sa paanan, ay nagbigay ng comfort kay Maria. Subalit, hindi kompleto ang doktrina. Pangalawa, napagtanto ni Maria Magdalena na ang mahalaga kung buhay ang maestro is a personal encounter with the risen Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhay na salita para sa akin. Nagpakita si Jesus, pero hindi po siya na-recognize agad ni Mary Magdalene. Palibhasa, matagal nang umiiyak, siguro yung kanyang pananaw ay talagang blinded ng kanyang patuloy na pag-iyak. Ganyan naman tayo kapag sobrang iyak, no? Hindi na tayo makakita ng husto. Ang kanyang puso ay nangungulila. Ang kanyang isip, hindi pa niya mapagtanto at mapagsama-sama ang mga detalye. Her heart was broken, her mind was confused, hanggang sa may nangyari. Tinawag si Maria ni Jesus sa kanyang pangalan. Ang buhay na salita ni Jesus ang naging susi upang mabuksan ang lahat. At tulad ng isang natural reaction ng isang taong nahanap ang kanyang minamahal, niyapos ni Maria Magdalena ang paa ni Jesus. So, personal encounter is the real gift of the risen Lord. Pero itong gift na ito, nangyayari lamang kung una sa lahat, naririnig po natin ang buhay na salita ng Panginoong Hesus. Pangatlong bagay na napagtanto ni Maria sa kanyang pananatili doon sa libingan, ang misyon ay hindi lang doktrina. Ang misyon ay tungkol sa isang panibagong relasyon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, noli me tangere. Ayan, diyan pala nang galing yan. Noli me tangere. Do not cling to me. Bakit? May misyon si Maria. Kailangan puntahan niya ang mga alagad na ngayon tinatawag ng Panginoon na brothers. Pansinin po ninyo, dati-dati ang tawag sa kanila, servants. John 13:16. Tinawag silang friends. John 15:15. At ngayon, ang tawag na sa kanila ay mga kapatid, mga utol. Ayan. In preparation of the ascension, Jesus was also talking about the unique relationship siya at ang Ama, my Father, na ngayon, relasyon na rin with the disciples na pwedeng tawagin ng Ama, your Father. No? So the mission is not about doctrine, the mission is about a transformed and a new relationship. Mga kapatid, mayaman po ang mensahe ng muling pagkabuhay. Mayaman
ang mensahe ni Jesus na buhay. Pero ang mga ito, tulad kay Maria Magdalena, nabubuksan lamang kung tayo po mananatili muna, we will linger near the tomb. Lingering brings about the experience. Ayan po, ano? So sana sa atin pong araw-araw na gawain, wag lang tayong dumaan. Let us, brothers and sisters, linger, savor every moment, at nawa maramdaman natin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay sa ating mga piling. Ayan. Sana po naka-inspire itong ating pag-aaral ng mabuting balita. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline, sa timeline ng kaibigan, at higit sa lahat, sa timeline po ng inyong church at ng inyong faith-based community. Patuloy po tayo mag-evangelize. Ask people to subscribe sa ating pong YouTube channel na Domi Guzman at sa ating pong Facebook page na Pagkagising sa Umaga. Ngayon, let me greet and bless ang ating pong mga virtual parishioners mula sa Marian Marriage and Family Life Apostolates, Cenacle Group ng Sister Letty Siquia, nanay ni Father Josis, kasama po si Evelyn del Rosario, Amelita Dairit Guevara, at Lisa Celis. Pagbati rin po sa lahat ng batch 1978 ng Paco Catholic High School. Kasama na po ang ating pong mga teachers, Mr. Horace Torres, Mr. Boyong Alvarez, June Baby de Bibar, Rick Eden Kalubayan, Mr. Faustino Diaz at Miss Gloria Luna. Pagbati rin po kay Marie Claire at ang buong Mabutas Sordan family. Gayon din po binabati natin ang Holy Family Marriage Encounter Community. Glenn Marlene Sinaon, Malu Jojo Punsal, Tata Dong Salbanya, Edna Gary Salmingo. Sana po ay you're all on the way to recovery, no? Pong Nops Barroso, Apple Chris Simbula Newson, Dong Babet Bayarkal, Kawi RJ Kiambao, Don Claire Aribe, Webster Gemma Morillo, Yusen Olive Espinosa, kasama po ang Jen Espinosa, Archie Kiara Magsombol, RP at Jackie Velasco, at syempre po ang eternal member ng Holy Family ME Community, Bishop Paul Hausian, SBD Abra. Gayon din po pagbati, special prayers kay Bibian, Jojo, Roby, Cecil Tuason Clemente and family, Seperina De Guia and family, Albert Yap and family. At gayon din po pagbati sa buong board ng Marriage Encounter Foundation of the Philippines sa pangunguna ni Brother Robert, Sister Tinet Abentajado. Kasama na rin po dyan siyempre si Dr. Mario, Dr. Flor de Lisa Adraneda, ang inyong buong pamilya at ang inyong cluster. Pagbati rin po kay Carmelo Nerissa Francia at sa St. Joseph the Worker Prayer Group, si Rolly Vicky Enesio, Joe Hill Salvador, Dong Joy Rojas Lara. Kasama po si Lia, April, at si Julio Carlo. Ayan. Pagbati rin po kay Joanne Briggs Escanio, Angie at Ipe Inocencio, at kay Arlene Henry Tenefrancia at Alma Gonzales and family. Binabati rin po natin ang Eriga Mangonon del Pilar families. Si Lisa, ang ating birthday celebrant for the day,
si Yoli at si Lani. At pagbati rin po sa Mater Dei Marriage Encounter Community, Ding Susan Mayor, Abet Koy Pangkog, Edgar Lulu Aitona, Pris Vicky Contreras, Rose Omar Mayo, Ben Leti Bernardo, Rock Chris Bulacan, Freddy Miriam Santos, Cyrel at Benigno Jimenez and family, Fegubalia, Romel and Josie Asierto, Leonie Rodora Bohol, at Romy Remy Lagman. Ngayon po'y atin pong italaga ang maghapon to spend the day well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin, sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Alleluia. Alleluia.